Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, nako, ito maganda ito. Yung dapat gawin kay Duterte. Kung hindi ito madampot ng ICC, dapat gawin ito sa kanya sa Pilipinas mga kababayan. Mukhang magandang suggestion yan, di ba? At ganoon din po, ito pong inyong Senator Authentic Puncher na si Bato, nag-birthday po pero may mga kahilingan po siya, mga kababayan. Oo, saka nagmamalaki pa ang inyong makapal na mukhang bato. Oo. At ganoon din po, si Papa Gadon, si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon, meron pong hinaing sa Supreme Court. Talaga naman, Supreme Court, no? Daig nyo pa ang pagong. No? Huwag naman po sana kayong masasaktan, Chief Justice Gesmundo, at yung mga hurado po sa Supreme Court. Itataas ko po ang paggalang sa inyo if you will do your job timely and properly. Why did I say timely? Para po kayong slot sa pagkilos ninyo, sa mga pagdidesisyon nyo sa mga kaso. Tingnan nyo yung nangyari sa COMELEC. Diba? COMELEC wasted 132 million pesos for those invalid ballots. Na-imprenta na yung 6 million Kaso, nilabas nyo TRO nung 5 kandidato. Naglabas pa kayo ng 2 ngayon. So, mabibinbin ang trabaho na waste yung 132 million. Are you willing to shoulder, to pay back COMELEC the 132 million because of your very slotness sa pagdidesisyon sa mga nag-file ng TRO for their candidacy? Diba? O, pasensya naman po Chief Justice Gesmundo and the members of the Supreme Court. Okay? Ganun lang po talaga, no? Makikriticize kayo. Bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At muli, ako po'y lubos nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa paglago ng ating channel. May God bless us all. May God bless our country. May God bless this Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Ito po mga kababayan, tulad ng nasabi natin kanina, mas magandang gawin ito sa Pilipinas kung hindi si Digong ay masukbit ng International Criminal Court. No, alam nyo, muang nagoyo din tayo ng mga pro-ICC, mga grupo no? Senator Trillanes, Attorney Consi, retired Associate Justice Antonio Carpio, sabi nyo, lalabas na ang ICC warrant kay Digong ng June, July, September, December, pero wala po nangyari. Wala pong lumabas na International Criminal Court warrant of arrest for Digong and his minions. 2025 na, wala pa rin. So, mas maganda siguro, no, dahil sa bagal nga sa kupad at ayaw makipagtulungan ng gobyernong Marcos, ito na lang maganda. Yung suggestion ni Representative Rolando Valeriano, ito rin yung kumalkal dito sa public accountability ni Sara Duterte, no? Politico.com. Valeriano's proposal, special court to try Rody Duterte, minions for EJK cases. Tama naman po. Mga kababayan, ako agree dyan. Agree ako dyan sa sinabi ni Grijaldo. Kasi kung hindi makukuha to ng ICC, dyan na lang sa Pilipinas. At sabi rin ni Digong, kung maalala ninyo, dyan po sa Inquirer.com nung November 6, hindi sa Inquirer, sorry po, sa Philstar Global, November 16, 2024, sinabi niya rin, Duterte wants to be tried by a special court in the Philippines. Sige, dyan na lang. Since nandyan din naman yan, no? Nandyan nangyari yung sinasabi nating mga alleged EJK niya, yung alleged na pangdarambong nila o whatever, no? Inamin niya na meron siyang grupo na inuutosang papatayin ang mga kriminal o sino man. Saka hindi po siya naniniwala sa mga
huradong mga puti. O, since sa Pilipinas nangyari yung krimen, sige, panagutin natin siya dyan. No? Ngayon, yan po ang nakita ni Valeriano. Manila Representative Rolando Valeriano urged the Supreme Court to form a special court that will exclusively try former President Duterte and his allies in connection with the EJ case committed during the implementation of the War on Drugs campaign. Tama po yun. Ako nag-a-agree. Sige, dyan na natin i-try. Basta maging pera, wala yung coercion, wala yung pagbabanta sa mga judges, di ba? O sa prosecutor, di ba? Para fair tayo. I suggest to the Supreme Court the designation of special courts on Tokhang extrajudicial killings that will conduct the trials of former President Duterte and his co-conspirators and their legion of minions. Dami legions, who serve as accomplices and accessories, sabi ni Valeriano. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang hukupan na magtalaga ng special courts batay sa Judiciary Reorganization Act. Lahat ng Tokhang cases dapat sa special court dinggin para mapabilis ang pagkamit ng hustisya para sa libo-libong biktima at pagkatanto ng buong katotohanan. Valeriano said the progress report of the Quad Committee and its continuing investigations are major steps forward in claiming justice for over 30,000 ruthlessly murdered through organized and systemic genocide. Uy, may genocide talaga. On behalf of the Tokhang victims and their families in my district, I stand with my fellow Manila Congressman Benny Abante and the Quadcom chairman and members, sabi ni Valeriano. I appeal to the Supreme Court justices to study my suggestions on special courts. While the DOJ follows through on the Quadcom recommendation and findings, I put forward this special court proposal without prejudice to the trial by the ICC. Kasi ang tagal po ng ICC. Now, sinabi na po ito ni Valeriano, malamang kung abogado ba si Valeriano, maybe, no? Alam niya to. Yung sinasabi na Judiciary Reorganization Act, di ba? Siguro malamang alam na alam ito ng mga hurado ni Chief Justice Gesmundo. Gawin niyo po. Why not? Para ipakita natin sa mga pamilya ng mga napatay sa EJK ni Digong, sa mga pamilya ng biktima, mga inosenteng biktima na may hustisya sa bansa. Di ba, Supreme Court? You can do it if you really wanna do it. It's a political will. Di ba? If you are an ally of Digong, set it aside. You are not working for Digong alone. You are working for the Filipino people. Si Digong bang nagpapasahod sa inyo? O ang taong bayan? Kung nagbabayad man si Digong ng taxes niya, hindi yan yung buong sahod ninyo. Di po ba? Sa ngalan ng justice, sa ngalan ng transparency and accountability, do it. Kaso po ang ating Supreme Court para pong hayop na slot. Slot. O, di ba? Dito tinamaan ang Supreme Court. Mamaya kay Gadon, tatamaan din ang Supreme Court, no? Akala ng Supreme Court, lulusot sila sa mga batikos. Hindi po Malaking kagaguhan ng ginawa nyo sa COMELEC. 132 million? Tama ba yun? Di nyo ba alam ang schedule ng pag-iimprenta ng balota ng COMELEC? And then suddenly you decided, teka muna. O sino bang may mali? Kayo o ang COMELEC? Di ba? Paliwanag nyo. Bakit late ang TRO na ipinagkaloob nyo doon sa mga nanghingi niyan sa inyo? Di ba? 5. Yung una, tinigil Wala na sila sa balot, na-imprenta na, 6 million balot. Di ba? O ano nangyayari doon? Isisred o susunugin yung balotang yon? So therefore, sinunog o sisred ninyo ang 132 million pesos. Di ba naglustay lang tayo ng pera? Hindi lang yon. Resources and time. Tapos, dapat mag-iimprenta na ulit ang COMELEC ngayong 22. Bigla na naman kayo naglabas ng TRO. May 2 pa kayong pinapaad. Marami pa. Kung ako sa COMELEC, hindi ko imprint yan. Hanggat hindi natatapos ng Supreme Court yung lahat na nag-TRO. And then pag na ako na late, I will blame them. Sasabihin ko sa taong bayan, sisihin nyo ang Supreme Court dahil napakabagal nila, tulad sila ng slot na ang bagal-bagal. Yan na nga lang ang tatrabahuhin nyo, hindi nyo pa yan mapabilis.
Hindi nyo pa i-urgent yan? Alam nyo naman may incoming midterm election, but what are you doing, guys? You are just putang ina talaga. No? Nakakaasar eh. Hindi na lang tapusin lahat eh. Di ba? Hindi na lang magkumbing dyan. Tapusin nyo yan ng 1 linggo. Yan, serbisyo nyo sa taong bayan, serbisyo nyo sa ating bansa. Hurry up, dude! Come on, andale, andale. Puta na, wala kayong ganon. Wala kayong malasakit. 132 million just wasted. Hayop. Oh. Diba? Tama mali, mga kababayan. No, ito, kinocall out sila ni Valeriano. Do it! Nasa kapangyarihan nyo yan. Oh, para naman, itong si Digong, malaman natin kung guilty or not. Matapos na ito. Para naman po, no? Malaman natin, mabigyan ng hustisya yung mga napatay na inosente, yung mga pamilya nung napatay diyan sa kanyang drug on war na peke sa extrajudicial killing. Oh, eto pa mga kababayan, labasan natin yan. Si Bato, oh, parang wala lang. Nag-birthday po siya nung January 20. Oh, sabi niya, Bato de la Rosa's birthday, vows to Pinoy. I will not lie, hurt or let you down. Aray ko, Ilora, nasamid ako. Ba't ako nasamid doon? Oh, it's Senator Bato. Ha? Birthday on Tuesday, he made a list of promises to the nation. Ha? De La Rosa marks his 63rd birthday on January 21st pala, hindi pala 20. Thanking everyone who sent her their heartfelt greetings. As he celebrated his special day, the senator made 8 promises to the people, including vowing not to lie and hurt his fellow men. Really? Ha? Bato? Really? Ganon? Oh, sabi ni Digong ganito. Potay na, Bato. Sa lahat ng bumati at bumabati sa akin dahil sa karawan ko ngayon, isang taos-pusong pasasalamat ang aking pinaparating sa inyong lahat. Pasensya na kayo at masyadong busy ako ngayon kasi tinaon talaga ni paring Donald Trump yung kanyang swearing into office sa aking karawan. Feeling friend sila ni Donald Trump. Promise, I will not give you up. 1, I will not let you down. 2, I will not run around. I will not run around daw. I will not desert you. Really? Samahan mo nga si Grijaldo? Oh. I will not make you cry. Oh, yakin ka nga eh. I will not say goodbye. 6, I will not tell a lie. Really? I will not hurt you. Ayun, 8. I will. Makasarili. Oh, yan. Di ba? Puta. May promise siya mga kababayan. Pero pang sarili lang. Oh, ano pa yung winis niya sa birthday niya? Another politiko, mga kababayan. Sana manalo ako. O yun. Oo. Bato de la Rosa wishes for another Senate term on birthday. O, ayan. Sige, Bato. Ha? Wish ko sana manalo ako ngayong eleksyon. O. Ayan, sige mga kababayan. Mag-wish ka na lang ng mag-wish. Mga kababayan. Senator Bato the Puncher de la Rosa. Ang sa akin lang naman, pasensya ka naman. Sige, continue wishing. Ang maganda, dapat hindi ka sa cake nag-wish. Nagbato ka dun sa wishing well, baka magkatotoo pa. O di kaya pumunta ka sa fountain, magbato ka ng quarter doon. O better yet, yung $1 coin, bato mo. I wish mapunta ako ng top 15. Yay! O sige, keep on wishing. Senator Bato, keep on wishing in your dreams. Inang Bato talaga, komedyante. Bagay sa'yo, Bato. Ang bagay, ano ba yun? Ano ba yung, ano niya? Sabi natin sa ating LS, di ba, pag hindi daw siya nanalo, mag-go home and plant kamote na lang siya. Ay, bago sa'yo yun. Maganda, plant ka ng kamote dito sa utak mo. Wag naman kamote, mani. Para na tumalino yung utak mo. Ngayon, di ba, sabi ko kanina, baka hindi na siya magpa-plant ng kamote pag natalo siya. Baka gusto niya maging journalist na lang siya o media man. Bakit? Eh kasi magaling siyang magpa-media eh. Imbis na pumunta sa Quadcom, sabi ni Abante. Tumatakbo palagi sa media.
Ayun nga, gusto maging reporter eh. O baka naman maging gustong social media influencer. O kaya SMNI, mga kababayan. O, bagong titulo ni Bato. Senator Bato, wag ka muna mag-plant ng kamote o mani. Mag-SMNI ka na lang. Oo, ano yon? Social media, nanlolokong influencer. SMNI. Si Bato magiging SMNI. Ano? Social media, nanlolokong influencer. O, di ba? O, alang niya talaga ba to? Pinapatawa mo talaga ako. Ikaw talaga ba to? Komedyante ka. Pag ikaw topic ko, natatawa ako sa'yo. Puta na. 8 puntos daw yung kanyang ipinapangako. I will not, I will not, I will not. I will not coconut, I will not coconut, I will not coconut. I will not plant coconut instead of what? Ano? Nut. Para kayong kanta na, he's a giant nut. O Bato, you are a giant nut. Because you look like a nut. Hayop talaga. May wish pa siya. Sana manalo naman na ako. In your wish. But kung sana tawagin mo si si Tinkerbell. Apuntahin mo si Tinkerbell. Tinkerbell, Tinkerbell, ini sabi. Puta na ba to? Natatawa talaga ako sa'yo. Sige, keep on wishing. Siguro lahat na lang ng fountain saka wishing well, puntahan mo. Oo. Para makasakaling maka-top 15 ka, panalo ka na. Top 15 Putang ina. Okay, punta tayo kay Gadon. Ha? Yung kanina sa Valeriano may suggestion sa SC. Ito na naman, SC na naman. Oo, Gadon. O, ikaw din. Mangarap na lang tayo sa Supreme Court. Oo. Sa bagal ng Supreme Court kumilos sa mga kaso, baka tapos na 2028, ko-terminus ka sa Pangulo, hindi pa na-actionan to. No? O, naalala nyo, di ba, may disbarment cases kay Pusit? Hanggang ngayon, nakatenga sa Supreme Court. Ano, Supreme Court, takot ba kayo kay Sara Duterte? Oh, kasi takot ako, kasi alam nyo na, oh, di ba? Baka naman, ano ba, golds or gun? Oh, mamili kayo, Supreme Court. Di ba? Mamili kayo. Are you under the threat or are you under the gold? Gadon accuses Supreme Court of bias. Oh, bias. For failure to act on disbarment cases versus Sara Pusit Duterte. Sabi diyan sa article ng ABS-CBN. Oh. Anti-poverty czar Larry Gadon accused the Supreme Court, accusing Supreme Court of political bias. Talaga naman. No, tagal-tagal na nung ni Sara Pusit, no? Baka 2028 na wala na siya, ganun pa rin, no? Nandun pa rin, no? Baka dekada na, baka tumanda na si Pusit, ganun pa rin, walang resulta. Noting that the High Court has not act on disbarment cases, marami, against Sara Duterte, including a petition that date back to over a decade. Putang ina. Decade! 10 taon, 1 dekada, ano yun yung nanuntok siya? Gadon was among those who filed a disbarment case against Duterte in 2024 after the Vice President repeatedly cursed at and threatened to kill President Marcos, and some of his family members should have an alleged kill plot against her succeed. Walang notice o action ang Supreme Court doon sa disbarment complaint I filed against BP Sara. Tinulugan Bakit? Bakit, mga kababayan? Bakit? Inutil ba ang ating Supreme Court? Inutil. Biruin mo, sabi ni Bado, no, disbarment cases, ang dami. Yung iba, over the decade na, natutulog sa pansitan ng ating mga hurado. Hindi kikilos yung Supreme Court kasi most of them are appointees of, parang si Panot din. No, ang allegiance
nandoon sa kanilang, saka nag-appoint, hindi sa taong bayan, hindi para sa bayan. Kung sino yung nag-appoint, doon ang allegiance ba ninyo? Ayan o, sabi ni God doon o, hindi kayo kikilos yung iba dyan kasi mga appointee ni Digong. Oh, kaya kayo ganyan, takot kayo kay Digong kasi ano, putang ina, utang na loob. Ganun na lang ba? Ha? Scrap nyo na yan. Scrap na lang ang Supreme Court. ICC na lang papasukin. Wala naman palang kwenta pag ganyan. Lagi na lang may utang na loob sa nag-appoint sa kanila. Ganon. So, ang pinagtatrabahuhan nyo ay para sa mga nag-appoint sa inyo? Utang na loob ninyo? Ganon. Kaya pala kayo ganyang kabagal dahil hindi nyo, wala man lang sagot daw sa pinal nila, oh. Wala man lang statement ang Supreme Court. Yung ibang kaso, disbarment, dekada na. Takot na takot kay Digong pala. Hindi lang pa nga mga mambabatas ang takot kay Digong, kundi pati ang Supreme Court. Kasi bakit? May mga naitalaga si Digong. Oh, di ba yan sabi ni Gado, no? Hindi kikilos yung Supreme Court kasi most of them are appointees of former President Duterte. Kaya ganyan. Oy, nako. Gadon earlier urged the Supreme Court to initiate a motu proprio proceedings of disbarment against Duterte for issuing statements that were undoubtedly illegal, immoral, and condemnable, noting that his license to practice as a lawyer was revoked even for a much lesser offense. Kaya nga, yung kay Gadon, pagmumura lang ng pagmumuray. Yung kay, kung sabihin nyo, maraming instances ng kaso rin ng disbarment si Gadon. Ganun din naman si Sara Duterte. Nanakit pa ng kapwa. Oh, di ba? Bakit siya? Special privilege, di ba? Mga hurado ng Supreme Court. The Supreme Court is anti-Marcos. And walang action silang gagawin diyan, pero sa akin, dahil Marcos loyalist ako, ang bilis-bilis nilang mag-decide and even for a much lesser offense ay dinidisbar nila ako ng mabilis. O ayan, kasuhan nyo si Gadon, Supreme Court. O, minamalain kayo? Ako, agree ako kay Gadon. Diba? Tagal-tagal na pala ng mga disbarment cases kay Pusit. Decades ago, wala. Only 2 of the current 14 Supreme Court magistrates were not appointed by Digong, the incumbent Vice President father. These are Associate Justice Alfredo Benjamin Caguiwa and Marvick O. Yung dalawa na yan, dilawan yan eh. The rest pala, 12 kay Digong, wow, ang galing. Pati yung Chief Justice, wow, ang galing. Ang Supreme Court kasi political din. Wala pala, kaya pala, si Lady Justice ay hindi na nakapiring. Kumikindat na lang. Di ba ganun eh? Oy, alam mo na. Tapos yung kanyang balanse, nagsasayaw. Parang siso na lang. Sino ang mas mabigat? Sino ang mas mabigat? Di ba? Dito ka, Gadon. Gadon, mas mabigat yung kalaban eh. Saka Gadon, nakindatang ko eh. Di ba, Gadon? Under the law, proceedings for the disbarment, suspension of discipline attorneys may be taking up the Supreme Court motu proprio or upon the filing of a verified complaint of any person before the Supreme Court or the IBP. Ano pala eh? Ano ginagawa? Bakit yung iba natenga? Gadon, disbarment case against Duterte filed for 2 months ago before the Supreme Court has yet to be transmitted to the IBP. Sasabihin na ng Supreme Court, masyado kaming busy. Oo, we have 1,000 cases ahead of you, Gadon. So we're sorry. Talaga naman. The High Court earlier said it also received an anonymous letter seeking Duterte disbarment over her threat to exhume former president. Tingnan ninyo, ang dami. Pero anong ginagawa? Wala. Meanwhile, the IBP has long submitted its recommendation on Duterte's disbarment case in 2011 when she punched and inflicted injury to a sheriff who was just enforcing an order of the court. Tingnan nyo. 2011 pa yung recommendation ng IBP papunta Supreme Court. Walang action ng Supreme Court. Kasi bakit? Diba? Tama po ba yan? 14 years ago na. Hanggang ngayon si Pusit namamayagpag pa. Meron pa siyang titulong abogada. Diba? Nakakahiya po. Ay!
It's really an injustice talaga. Wala tayong mapapala kasi ang pinaka-highest court of the land ay isa ring political. Wala tayong mapapala sa mga korte sa mabababa kasi ganun din eh. Kung ano ang ginagawa ng leader nila, ganun din ang gagawin nila. Eh, ang bagal nga sa Supreme Court, tapos kami, gusto nyo, pamabilisin, nek-nek ninyo. Eh, yung leader namin, napakabagal, tutulog-tulog sa pansitan, kami, gusto nyo, quick, andale. Diba? O, sige, bilis. Eh, yung dun, natutulog lang sa loob ng kulambo yung mga hurado namin. Magantay na lang kayo, after 100 years, di ba gadon? Antay ka na lang. After 100 years na lang. Oh, tangina. Dapat talaga iscrapin na yan. Palitan na lahat yan. Ang ipalit dyan yung may political will, yung hindi takot sa mga Duterte, yung walang allegiance sa mga Dilaw, sa Marcoses, sa mga Green. Wala. Dapat nga, yata, apolitical na lang kayo eh. Eh hindi. Tangina talaga. Sabi para daw sa ngalan ng justice, nakapiring, balanse. Hindi. Wala nang piring, kung may kindat na lang. O tapos parang yung ganun nila, siso. O, sinong mas mabigat ang bigay? Lagay. Di ba? Tangina talaga. Walang mangyayari kahit na sino pa. Kasi kung sino ang nag-appoint, nandoon ang allegiance nila, mga kababayan. Political na political. O, kayo po. Ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.